Good day mga engineers. Ako nga pala ulit si Engineer Ace. So ngayon is i-discuss ko RC dito, Reinforced Concrete Design. Combination to ng axial and shear sa column. Basta Reinforced Concrete Design to. Axial and shear to, combination na problem. Which is lumalabas rin sa board exam. Pero hindi eksakto yung data sa board exam. So, umpisa natin. So, problem. Based on the data shown for the tide column, sinabi na tide column. Yan. Maging ano tayo dito? Mapanuri. Kasi sinabi niya tide column. Magagamit natin yan. Yung sinabi niya yan, tide column. Yung mga dimensions is binigay. Yung base, yung length, 600 by 600. So, same. Longitudinal bars, meron 16 pieces of 28 mm diameter. Binigay yung diameter. Saka yung piraso ng longitudinal bars natin. And ties is 12 mm diameter. Space at 100 mm. And yung steel strength, yung FY 414 megapascal and FYH 275 megapascal. And concrete strength FC is 28 megapascal. Allowable concrete shear stress, tandaan mo yan, 0.89 megapascal. Concrete cover to ties, 40 mm, magagamit natin yan. And strength reduction factors, which is kapag axial is axial compression 0.65, and pag shear is 0.75. Base to sa NSCP 2015 or 2010. Naglalaro lang sa dalawang yun. Pero double check nyo rin para sure. So, number 1, calculate the design axial strength. Design axial strength yung pinapahanap. Design axial strength. In kilonewtons of the... In kilonewtons, yun, pinapahanap. So, binigay dito yung PO. PO. Which is 0.85. FC prime AG minus area of steel plus area of steel times FY. Yan. And number 2, calculate the nominal shear strength along the x-axis. Calculate the nominal shear strength along the y-axis. Itong number 1 is design axial strength ang pinapahanap. Axial strength, design. Number 2 is nominal shear strength, shear na. And number 3 is nominal shear strength. So, along the y-axis and x-axis. Mamaya papaliwanag ko yung about axis at along axis. Kung paano sila magkaiba. Intindihin. So, yan binigay yung figure. And sa number 1, hindi natin kailangan tumingin sa figure kasi based on the code to. So, PO binigay, which is 0.85 FC prime. Ito. AG minus area of steel plus area of steel times FY. So, binigay yung ano natin dito. Formula. Which is yung PC dito. Ito. PC. And yung axial strength concrete, ito. Yan yung axial strength in steel, ito. SFY. Yan. PC, PS. Yan. So, hindi naman tinatanong yun. Kaya, rekta tayo dito. Ang hinahanap is yung design, which is yung PN. Ito, design. Yan. Kita nyo ito. Yan yung pinapahanap. Which is binigay itong reduction factor, which is 0.65. Ito yan. Ito. Axial compression. Reduction factor. Ito. So, ang hanapin natin is yung PN. Paano ba tumakuha ang PN na to? So, yung PN is may formula. Nominal yan. Nominal axial strength. Yan. PN. Pag ang tanong is may design, ito. Rekta ka dito sa P times PN. Yan. Pero pag sinabing nominal, dito ka lang, 0.8 PO. So, sinabi na tide column. Yan. So, yung, ano niya, reduction factor is 0.8 pag tide column. Pag 0.85, siguro spiral or 0.75. Sasabihin, ang kadalasan may binibigay, pero kapag walang binigay, tandaan nyo na lang to. Kapag 0.8 PO, tide column yan. Yan yung PN. Minention niya tide column.
So, itong PO, makukuha natin to. Ito. Kasi binigay niya yung formula. Ayan. Ito. Pero kahit hindi yan ibigay, siguro kailangan din natin isaulo kasi kadalasan nakakalimutan ng examiner na ibigay yung PO saka yung formula ng mga to. Madali lang naman tuumin. And yun. Solve natin yung PO. Itong FC prime is makukuha natin yan dito. FC prime 28 megapascal. Itong area gross or gross area, yan. Yung kabuuang area ng column, which is 600 by 600. 600 times 600 equals 360,000 millimeters squared. At yung area of steel naman, which is binigay naman, sinabi dito yung longitudinal bars, 16 pieces, tas may 28 diameter. So, formula lang, pag diameter, formula ng circle, which is diameter yung given, pi over 4 times d squared, yan. Times kung ilang piraso, sinabi 16 pieces. So, 9852 mm squared. Yung AST natin, meron na tayong AG, meron na tayong AST, meron tayong FC prime. So, masasolve na natin to. Yung FY pala is given din yan, which is 414, yan. FY, itong FY kasi FY yung binigay. Yung FYH magagamit natin yung mamaya sa susunod na mga items. FY is 414. Solve natin. Bibigyan tayo ng 124,12250.4 newtons. So, gawin natin kilonewton. I-divide lang natin sa 1,000. 1,000. Yan. So, 12412 kilonewtons. Yan. So, yun. Kung paano tayo karamihan dito hindi pa marunong mag-convert ng kilonewtons to newtons o newtons to kilonewton. So, ayan, newton, tas ito times mo lang kung paano i-cancel mo yun sa baba, which is ang ilang newton ang isang kilonewton. 1 kilonewton, 1 kilonewton, 1,000 newton. Yan. So, cancel to. So, kilonewton yung matitira. Kaya naging 1241. Kaya dinivide natin sa 1,000 yung newton para maging kilonewton. And yun, meron na tayong PO. Gawin muna natin siyang nominal. Kasi design yung hinahanap, yung P times PM. Yung reduction factor ito times sa PM. Kaya kunin muna natin yung PM. Ito. 0.8. Kasi tie column, ulit-ulitin natin yan. Hanggang tumatak. Times PO, which is ito. In kilonewtons na yung gagamitin natin. 9929.8 kilonewton. And yung design naman, i-times lang natin sa 0.65, which is given yan. Yan. Yan, axial compression na. Kasi axial strength yung pinapahanap. Huwag yung shear. Hindi naman shear strength ang pinapahanap. So, equals to 6454.37 kilonewtons. And, yun. Tapos na tayo sa 1. So, number 2 naman tayo. Calculate the nominal shear strength along the x-axis. Along the x-axis. Kapag sinabing along, ganun. Yung direction ng shear. Ganyan. Along the x-axis yung shear strength. Kapag about x-axis naman ang sinabi, about x-axis, ito yun. Pag ganun, umiikot sa mismong axis niya, sa x. So, ito yun, BUY. So, focus na lang tayo sa along the x-axis dito. Focus tayo sa direction na pag ganun, ang BUX. So, kailangan natin dito, isanapin yung D. Nilagay ko lang yung D. Sinulat ko lang sa D. Yung D prime. Yung D prime, kasi itong D, papasok to sa formula natin sa concrete shear strength. Yan D, saka sa steel shear strength, BS. Yan. Yan o, D. Yan. Dito naman sa BC may D din. Yan. Magagamit natin. So, para makuha yung D, compute muna natin yung D prime. Ano ba yung D prime? From center of the longitudinal bars or bars. Yan, center ng bars. Papunta sa pinakadulo nung ating column. So, 40. Sinabi yung concrete cover to, may sinabi dito, concrete cover to ties. So, dito. Ito. Yan. Dito. Plus,
12. Bakit plus 12? Sinabi rin dito na meron tayong ties na 12 mm diameter. So ito yun, yung grade. Ito. Plus, kasi hanggang center lang tayo nung ating bars. Which is, ang diameter nito is 28. Yan. Kasi center lang naman hinahanap. Sinabi dito, ito, 28 mm diameter. Yan. So ito is 28. So kalahati lang. So 28 divide 2. Kasi center lang yun. Punta natin. Which is 66 mm. Yan yung D naman, makukuha na natin. So 600 minus yung D prime. Yan. Which is 534 mm. Tapos punta tayo dito sa VC. Sa concrete shear strength. Yan. Itong 0.17 lambda square root of FC prime BWD. Yan. Yan. So, yung BW is, ano ba yung BW nitong sinabi? Along the x-axis. Ito, along the x-axis. So, yung BW niya is ito. So, 600. Tandaan nyo, pag along the x-axis, yung perpendicular, o yung ganun, na BW, yung BW ang gagamitin mo. Ito. So, pag along the y-axis, dito naman, tapos ito. Nagkataon lang na same yung dimension. Kaya, parang madali lang tingnan. Pero, tandaan nyo yun. Kapag along the x-axis, ang gagamitin yung BW, ito. Ang gagamitin yung BW is itong perpendicular, itong katapat niya. Ano ba to? Ito. Yan. Yan. Kapag along the x-axis, ito ang kapag sinabi na along the y-axis, so ito. Ito. Pwede kasi sa ibang problem na magkaiba to. Ito 700, ito 800. Kaya dapat alam niyo yung yung concept. Yun. So, gagamitin lang natin to kapag walang binigay na allowable concrete shear. So, may binigay, may nabasa ko kanina, allowable concrete shear stress. So, may binigay 0.89 megapascal. Ang katumbas niyan is ito. Itong hanggang square root of FC prime. Yan. So, madi-disregard na lang to. Magiging itong 0.89 VWD. Pero kung walang binigay na allowable concrete shear stress, ito ang gagamitin natin. Ito. Kadalasan ang value nito is 1. Tapos FC prime yung given naman yan. Which is given nga dito is 28 megapascal. Yan. So, yun. Ito ang gagamitin natin kasi may binigay. Given ang allowable concrete shear stress. So, yun. BC, makukumpit natin yung concrete shear strength. 0.89 times yung BW, which is ito. Ito yung BUX, along the x-axis. So, ito yan. Along the x-axis. So, 600 yung BW. Tapos yung D is always yan perpendicular sa BW natin, ito. So, ito yan. Yung D, ito, perpendicular, yan. Ito, yan. Yan, ilan yan? Which is 534. Ang D lagi is perpendicular sa BW. Pag sinabi perpendicular, ganyan ha. Yan, ganyan. Pag parallel yan, hindi nagmi-meet yung dalawang line. And yun. BW yan, 600. Tas yung kanyang D, ito, is 534. Nagkataon lang na same yung D nila. Yan, kasi same ang dimension nila. Pero pwedeng magkaiba yan. Yan. 534. BC is 285156 newtons. Yan. Nakuha na natin yung BC. And, yun. Yun yung sa concrete shear strength. Doon naman tayo sa steel shear strength, which is BS. May formula din yan. Which is AV, yung area ng shear, na nag-shear, na bakal, times FYH, given yan, ito yan. Ito, yan ang gamit niyan. Yung isang FYH. Times D, kung saan ba, along the x-axis eh. Yan. So, ito yan. Along the x-axis. Over yung spacing, which is binibigay din yan, which is yung 100 mm. Ito.
Binigay yan. So, salpak lang natin. So, paano pala malaman yung shear? Yung area of shear, yung nag-shear o yung napunit. Lagi lang din yan, magkakat ka lagi dun sa perpendicular, dun sa shear force. Or, yan, yung BUX, perpendicular. Yan, cut ka dyan. Tapos kung ilan bakal yung tinamaan, ilan ba yung bakal na tinamaan? Isa, dalawa, tatlo. Titingnan natin yan sa phone figure yan. Yan, tinamaan is isa, dalawa, tatlo. Tatlong bakal yung tinamaan. So, BS is equals to pi over 4 yung area times 12 squared. Ito is tie ito hindi ito longitudinal bars. Ito is tie. Ties. Binigay yung diameter ng ties. Which is 12 mm yan. Diameter. Balik tayo dito. Times 3. Yung napunit na bakal. 1, 2, 3. Lagi siyang perpendicular dun sa force ng shear force. Yan. Times 3. Times yung FYH is given to 75. Yung D niya is 534. Kinuha natin ito. Over 100. VS is equals to 498,250 newtons in newtons. So, yung nominal ang hinahanap, sinabi dito is nominal shear strength. Ang formula ng nominal shear strength is BC plus BS. Yan, tandaan nyo lang yan. BC plus BS. Tas, ang formula din ng BC, ito. Kadalasan ito. Yan. And yung BS naman is ito. Yan. Tatandaan nyo lang yung mga formulang yan. BC is nakuha natin, 285,156. Ito. Yung PS is nakuha din natin, 498,250. Yan. And BN is equals to yung nominal shear strength. Yan. 783,406 newtons. Gawin natin kilonewton kasi in KN yung hinihingi. I-divide lang ulit natin 1,000. Yung gagawin ng ginawa natin kanina na pag-convert. Which is 783.406 kilonewtons. Yan. Yung sagot. So, number 3. Same procedure lang din. Kaso along the y-axis. Pero same lang din kasi same yung dimension. May iba lang dun sa area ng shear. Yung napunit na bakal kasi BUY na. So, along the y-axis. Yung nominal shear strength along the y-axis. So, ito yan. Along the y-axis. Ito. Pag ganun. So, focus tayo dito sa BUY. Same lang din yung pagkuha ng D, which is 534 mm. Yan. Pati yung pagkuha ng BC, which is same lang din. Walang nagbago kasi, bakit? Kasi ito yung BUY ngayon, di ba? Ito yung sinusolve natin. Tapos, ito yung BW niya, which is perpendicular. Doon sa shear force, yan yung BW. Yung D niya is ito. Same lang din naman kasi 600 to, ito 600. Same. Kung magkaiba, so i-compute natin yung D, magkaibang D. Magkaibang D sila, tapos magkaibang BW. At tandaan nyo lang yung sinasabi ko. Ayan. Yun. So, BC is, nakuha na natin kanina, which is 285,156. So, ang kukunin na lang natin is yung BS, kasi mag-iiba yung punit eh. Yung BUY, ito yung force. So, perpendicular yung pagpunit. Yan, pag ganito. Ganyan. Ito yung punit. Ilan yung tinamaan na bakal? 1, 2, 3, 4. Yan yung napunit na bakal. So, 4. So, area nung nag-shear. Yan. Ties yan, ties. Hindi yan longitudinal bars. May iba, nilalagay dito yung diameter ng bars. Ties. Pi over 4 times 12 squared. Yan yung area nung nag-shear na bakal. Times ilan? 4. 1, 2, 3, 4. Times 275 given to. Yung D is 534 over 100. Which is yung BS natin is 664,334 newtons. Yan. Yung BC is same lang nung kanina. Kasi nagkataon lang na nag-same kasi same yung dimension. Yan. Square. Which is BC plus BS yung nominal shear strength natin ngayon. Yan. So, nakuha natin to. I-add lang natin. Ang sagot is 949,490 newtons. So, convert lang natin sa kilonewtons. 949.490 yung sagot. Pero pag hinihingi is yung, hindi kasi dito tinanong,
Isisingit ko na lang rin. Kapag hiningi naman is ultimate shear strength, which is yung VU. Formula lang naman nun, PB N, which is yung VN is VU is equals to BC plus BS. Kaya maganda rin na tuwamin natin yan. And yung P kadalasan, yan yung binibigay niya. Or tandaan nyo na lang na 0.75. Kapag ultimate shear strength yung hinihingi. Yun ang formula. BU is equals to BN. Yan. Diyan lang naglalaro yung mga formula. So, yan. So, yung ang hiningi lang dito is nominal shear strength. Kaya, ganito lang yung ginagawa natin. Sana may natutunan kayo and yun lang. Maraming salamat.